Diyos. Ang Panginoong Hesus lamang po ang ating kailangan sa ganitong mga pagkakataon. Siya po ang ating karamay, Siya po ang ating kaagapay, Siya po ang ating patnubay, at Siya rin po ang magsusupply sa ating mga pangangailangan. Muli, magandang hapon po sa bawat isa. Atin pong ipagpapatuloy ang ating paksa at tungkol po sa isang tinatalakay natin na kung sino po ang ating Panginoong Hesus at ano po ang pagkakakilala sa Kanya. Bakit po ba hindi nakilala ng marami si Kristo bilang isang Diyos nung Siya ay bumaba sa ibabaw ng lupa? Nais po natin na tunghayan ang banal na aklat sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 5 hanggang 8. O, Pilipos, Kapitulo 2, Kapitulo 2, ang talata ay 5 hanggang 8. Ayon po rito sa wikang pambansa, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na Siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi Niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay Niya sa Diyos. Sa talatang 7, kundi bagkus hinubad Niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Ito po pala ang dahilan kung bakit ang Panginoon, ang Kristo, nung Siya po'y bumaba sa lupa, ay hindi nakilala, sapagkat bagamat Siya po ay nasa anyong Diyos, ay hindi Niya inaring nararapat na panangnan ang pagkapantay Niya sa Diyos. Amen. Ganun po ang dakilang Diyos, bagamat Siya ay isang tinitingala ng mga anghel, makapangyarihan. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay, kaya Niyang kumontrol ng lahat. Ngunit bilang Diyos, hindi Niya ito inaring panangnan na maging kapantay Niya. Ano po? Ganun po ang katangian ng Panginoon. Bagamat Siya ay mayaman, hindi Niya kayang ipagyabang, dahil sabi po ng Biblia, Siya'y nag-anyong alipin at nagpakababa. So, bilang nasa anyong Diyos, ay ayon po sa talatang 7, hinubad Niya ito at nag-anyong alipin. Po? Nakitulad sa mga tao. Maliwanag po na hindi Siya dating alipin, hindi Siya dating tao. Nakitulad po sa tao at nag-anyong alipin. Kung kaya, hindi po Siya nakilala ng marami. Ang pagkakilala po sa Kanya, Siya ay panganak, anak lamang Siya ng isang karpentero na si Jose. At ang ilan naman ang tingin sa Kanya ay isang bastardong anak or illegitimate child. Sapagkat kung ating babalikan
ang paraan ng panganak sa kanya, kung paano naglihi si Mary, ay nagkakaroon na ng pagdududa itong si Jose sa kanyang kasintahan dahil hindi pa man sila nagsasama ay naglilihi na si Mary. Kaya tingnan po natin yung Matthew chapter 1 verse 18 hanggang 20. Sa aklat po ng Mateo 1, ang talata po ay 18 hanggang 20. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bago po sila magsama, bago sila magtabi, ay meron ng pinaglilihi si Maria. Sa talatang 19, at si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Nung nalaman ni Jose na si Mary ay naglilihi na, ayaw niyang mahayag sa isang kahihiyan na yung kanyang magiging asawa ay meron na palang laman ng tiyan. Kaya lihim siyang gustong humiwalay kay Mary. Ano po ang nangyari sa talatang 20? Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Hindi pala ito ang pagbubuntis ni Maria, hindi pala ito dulot ng pakikipagtalik sa ibang lalaki, kundi ito pala'y mula sa Espiritu Santo. At yun nga po, alam naman natin na nung ipanganak ang pinaglihi ni Maria, yun po ay ang ating Panginoong Jesus. Kung kaya, lingid sa karamihan, hindi nila kilala kung sino itong daladalang pinagbubuntis ni Maria sa kanyang tiyan. Ang nakakaalam lamang ay si Jose at si Maria. Kaya, kung ating babalikan, siya ay pinanganak sa isang sabsaban, hindi po sa isang kilalang panganakan o hospital. Ano po? Napakasimple at napakahiwaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kung kaya naitago ito sa karamihan. Kaya pala sabi natin kahapon, hindi siya nakilala ng mga pinuno ng sanlibutan ito. Dahil kung nakilala sana siya, hindi sana siya ipinako sa krus. Ngunit, kapatid, mga minamahal naming kababayan, napakapalad ng isang tao na pahayagan ng Panginoon kung sino si Kristo, sino ang tunay na Diyos. Sa Matthew chapter 13, ito po ang sinasabi ng banal na aklat. Hindi lahat ay napapahayagan, hindi lahat ay nakakaalam. Meron lamang talagang mga tao na mapalad na makakita ang kanilang mga mata. Mateo 13, ang talata po ay 16. At sinin po natin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita, at ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. Ibig sabihin po ay napagpunawan ninyo, nakilala ninyo, nakita ninyo kung sino ang Panginoong Jesus. Amen. Maging ang kanyang mga alagad sa panahong kasakasama siya rito sa ibabaw ng lupa,
Gusto nilang matiyak, gusto nilang masatisfy kung sino ba itong Ama na tinatawag ng Panginoon. Nasaan ba itong Ama na tinatawag ng Panginoon? Mga alagad na po yan, mga kapatid. Matagal nilang kasama ang Panginoon. Ngunit isang araw, nagtanong si Felipe. Sabi ni Felipe, Panginoon, gusto kong matiyak, gusto kong masatisfy, gusto kong makita ang Ama. John chapter 14. John chapter 14 verse 8 hanggang 10. Eto po. Sabi po rito sa talatang 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Ito po, alagad na po ito, nagtatanong. Gusto niya raw makita ang Ama. Bakit niya gusto makita? Sa kanyang puso sabi niya, at sukat na ito sa amin. Sa wikang Banyaga, and it sufficient us. Yung salitang sufficient, yung parang gusto namin masatisfy, gusto namin makontento. Ano po? Pag nakita namin ang Ama, ang aming mga katanungan ay nasagot na. Marahil yun ang kanyang ibig sabihin. Ano po ang sabi ng Panginoong Jesus? Sa talatang 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama. Baga, ang tagal na, taon na magkakasama tayo, sabi ni Lord. Hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ha? Hindi mo pa rin ako kilala, Felipe. Ang sabi ng Panginoon dito, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Now, tinan po ninyo mga kapatid, ang kaisahan ni Kristo sa Ama ay iba sa kaisahan ng mag-asawa. Dahil ito po ang katuwiran naman ng ibang mga relihiyon na ang paniniwala nila na ang kaisahan daw ni Kristo at ng Ama, katulad lang yan sa mag-asawa, na ang lalaki at babae, pag sila'y nag-asawa, sila'y iisang laman. Ganon daw po ang kaisahan ni Kristo at ng Ama. Ngunit, pansinin po ninyo, totoo po na ako at ang aking may bahay ay iisa. Ngunit, kapag nakita mo ang aking may bahay, hindi mo pa ako nakita. O kung nakita mo ako, hindi mo nakita ang aking may bahay. Dito po, ang Panginoon mismo, kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama. Sabi ng Panginoon, paano sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Yun po. Kung pilosopo lang si Felipe, kung makulit lang si Felipe, mga kapatid, mga kaibigan, Lord, hindi ikaw ang gusto kong makita, ang Ama. Bakit mo ako tinuturo sa iyong sarili? Ngunit, dahil po sa nais ipakilala ng Panginoon na yung kaharap ni Felipe, siya na rin yung Ama na kanyang hinahanap. Kaya sabi ng Panginoon sa talatang 10, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Malinaw ang sinabi po ng banal na aklat na ang Ama ay nananahan sa anak. Ano po? Hindi pwedeng paghiwalayin, hindi pwedeng gawing dalawang persona ang anak at ang Ama. Now, bakit po? Ang Ama po, yun ang espiritu na nananahan sa katawan. Ang katawan, yun yung anak na pinaglihi sa tiyan ni Maria. Kaya sabi ni Santiago sa aklat po ng James o Santiago 2:26,
ang katawan na walang espiritu ay patay. Pansinin po natin ang pagkakasabi. James chapter 2, verse 26. Sa English po, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay. Malinaw na sabi ni Kristo, walang magagawa ang anak kung wala sa kanyang ama. Wala akong magagawa kundi ang ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung ama at yung anak. Dahil mismo yung ama ay nananahan sa katawan ng Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi nila, lahat ng tao may espiritu ng Diyos. Kapatid, kaibigan, iba itong espiritu na nakay Kristo. Dahil yung espiritu na ibinibigay ng Diyos sa mga tao, yun ay mga porsyon ng espiritu lamang ng Panginoon. Ngunit ang nakay Kristo, ibang klaseng espiritu dahil ang buong kapuspusan ang nananahan. Basahin nga po natin sa Colosas 1. Colosas 1:19. Ganito po ang ating mababasa. Okay. Colosas. Yan. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya, kay Jesus. Hindi po bahagi ng kapuspusan ng Espiritu, kundi minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa katawan. Kaya pala sabi ng Panginoon, hindi ako iniiwang mag-isa ng Ama. Amen. Colosas 2:9. Tingnan natin ang Colosas 2:9. Ito po. Okay. Yan pa rin sa Colosas 2:9 nga lang. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Napakalinaw na po ng mga talatang ito na si Kristo ang Ama, iisa sa kahayagan at sa kapuspusan ng pagka-Diyos na nahayag sa laman. Amen! Malinaw po mga minamahal na kapatid. Si Kristo po ang pinaka-imahe. Hindi po yung mga rebulto, hindi po yung mga larawang nakikita natin, kundi si Kristo mismo ang larawan ng Diyos. Basahin po natin bilang panghuli. Colosas 1 pa rin sa talata 15. Colosas 1 talatang 15 bilang panghuling talata. Sabi po rito, na siya, sino? Ang Panginoong Hesus. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Malinaw po na maliban na ang tao hindi sasampalataya kay Kristo na siya inahayag sa laman at siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao, wala pong kaligtasan. Kapagkat hindi po natin nakikilala ang ating pinaglilingkuran, kung hindi natin nakikilala ang kapahayagan kung sino ang Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, mga kapatid, mga minamahal, kung nakita po ninyo sa mga kasulatan na ang katotohanan ng pangangaral na ito ay walang Trinity, walang Tunes, walang oneness. Hindi rin po kami naniniwala sa tinatawag na aral ng oneness. Ang oneness po ay yung ang Diyos ay nung mamatay ay walang Diyos sa loob ng 3 araw. Yan po ay mga turo ng mga oneness. Ngunit naniniwala po tayo na sa banal na aklat ang Diyos
ay namatay sa laman, ngunit ang kanyang espiritu ay buhay at muling ginampot ng espiritu na yun yung laman. Hindi po nagkaroon ng kabulukan, hindi po yun inseparable, dahil iisa po ang Diyos na yun, yung laman at espiritu. Ngayon, kung nakita po natin ito mga minamahal naming kapatid, mga kaibigan, panahon po pang magsaliksik tayo. Huwag po tayong maging ideology sa mga mangangaral. Kung alam natin mali, ay iwanan po natin. Dahil po sa panahon ito, may mga tao kahit mali ang kanilang sinusundan, kahit mali ang kanilang pinapakinggan, patuloy silang nagiging panatiko. Anong tawag yun? Ideology. Ngunit isa lamang ang idolo natin, ang Panginoong Jesus Cristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyong munting salita at pagtuturo naway maibalik ang ganitong katuruan sa bawat simbahan, sa bawat relihiyon na meron lamang isang Diyos at iisang persona na kilala ito sa katauhan ng Panginoong Jesus Cristo. Salamat po sa iyong pagpapahayag, maluwalhati ka nawa at may taas. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus Cristo, ito po'y aming samo ang dalangin. Amen. At kung binabalik sa ating mga awit,